Nakita nyo yung sentimiento ni Pangulong Duterte na parang hindi nyo, sabi niya, hindi nyo ako kalaban, di ba? Nirerespeto pa niya, Mr. President, Miss Ma'am Lisa Marcos. Ako hindi ko minamam yung, itong buwakan ng inang butod na to, hindi ko to minamam ang buwakan ng Ginemes na to. Dahil pulboronic, bangag din to everyday. Okay? So, mga palangga, habang pinapanood ko si Pangulong Duterte ay naririnig ko ang sarili ko. 'Di ba? Kasi yung mga words na ginagamit like bangag. 'Di ba? Although that's a common word, but nung narinig ko si Pulong Duterte na sinasabi niyang gusto niya pang pulboron something, 'di ba, sa stage. And that's my word. So ibig sabihin naririnig tayo ng mga taong nasa gobyerno. Okay? Si Pinoy ako, thank you. So naririnig tayo, nagbunga na nga yung gabi-gabi, araw-araw hindi ako nagpapahinga, puyat dahil gusto kong marinig ng taong bayan kung saan ako nanggagaling. Imagine mo, isa ako sa sinabi nga ni Lisa Ahas Arandas Magsa, number 1 supporter nila. Tapos, mga palangga, kung yung sinabi ni Pangulong Duterte na ayaw niyang, sabi niya, iniiwasan ko ang mga panahon na ito. Even when I started speaking up, ayokong magsalita against kay Coting. Dahil nahihiya ako sa mga dilawang, mga pinklawan na nag-away-away tayo, na ayan, buti nga sa'yo kasi nabudol ka. But at least I stand for what is right. And since August of 2022, when I started speaking up, just by myself, ang daming nagmura, ang daming gumawa ng engkwento, and today in Davao is the day, the speak up day. At alam ko tuloy-tuloy na at umiikot na ang tumbong ng Malacanang dahil nung kaninang maaga pa, nung si Attorney Vic pa lang ang lumabas at si Attorney Glenn Chong, lalo na si Attorney Vic ay talagang napayuko si Coting ng Norte, si Marcos Jr. doon sa Carino Grandstand. Dahil ang intention talaga nila ay budulin, pahirapan ang Pilipino. Iparinig muna natin yung ni Pangulong Duterte bago ako magtuloy-tuloy. Okay? Ito mga palangga. Itong People's Initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alin man dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako kampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka
susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Kasi, I think sinabi ko sa inyo na parang sinubukan nilang ni Senator Amy na i-fix, when I say fix, na i-rehab, di ba? Ayusin yung kapatid niya na maging hindi na pulboronic or kasabwat ng mga pulboronic. Pero ano nangyari? Lalong lumala, di ba? Yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na sinasama pa ni Cotin Jr. ni Marcos Jr. ang isang na sakote na pulboronic na si Mark Anthony Sayarot. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang ligaya nila sa pulburon. So, napilitan si Pangulong Duterte. It's the same feeling nung Agosto of 2022 nang napilitan akong magsalita hindi laban sa mga ginagawa ng kahayupan ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Diba? So ngayong araw na ito, napatunayan ko sa inyo na ang ngangabels ko dito ay hindi nagsasalita ng walang matibay na source. And the source, hindi ko sinabing siya directly ang source. Now, direct from Pangulong Duterte's pronouncement, statement, na kumpirmadong vangag si Marcos Jr. Kung ako niyan, magre-resign na ako. Kung siya ay hindi makasarili, eto lang yan. Nando doon si Senator Amy Marcos sa Davao. Akala ko magsasalta pa, pero siguro na-shock siya. Hindi niya kineri. Kasi sabi ni Senator Harroco, magsasalta pa siya. So, ibig sabihin, kumpirmado na alam ni Senator Amy. Kasi hindi naman pupunta si Senator Amy at hindi pupunta sa rally na yun, sa support sa rally na yun, kung hindi niya inaayunan yung mga statement ni Pangulong Duterte. Kung hindi totoo o gawa-gawa lang ni Pangulong Duterte, bakit pupunta si Amy doon? At anyway, siya na yung nauna na sinasabi na nagsalta nung GIL prayer rally din, speech siya doon, nagdasal siya, na sabi niya, Panginoon, himukin mo ang natutulog kong kapatid. Diba? Sabi ko nga, kasi bangag. Right? Pobreng Pinoy. Thank you, Palangga. So, ano pang inaantay natin? It's the same panawagan ni Pangulong Duterte na ang mga military, mga polis, huwag ninyong hahayaan na magkaroon kayo ng ganitong gobyerno. Sabi nga ni Pangulong Duterte, nakikita nyo yan, kayong mga AFP. Alam ninyo na si Marcos Jr. ay kumpirmadong pulboronic, bangag, Coca-Cola, name it. Filipino. Papayag pa ba kayo after this statement? Hindi ba magbibitaw si Pangulong Duterte ng statement na yan? Dati nga, inaway ko siya dahil ayoko maniwala Hindi man inaway, actually, kineticize ko lang si Pangulong Duterte nang sinasabi ng si Kuting ay naggaganon. Although hindi niya pinangalanan noong 2022. Ang sinasabi niya, may isang kandidatong presidente. Hindi niya pinangalanan si Marcos Jr. And now, bold. Pinangalanan niya ng bonggang-bongga. Kaya dapat nga, hindi na siya magtatagal dyan. And I believe, warning sa kanila yan. Dahil ang purpose ng pagsasalita ni Pangulong Duterte, dahil galit na galit siya, dito sa panlilin lang pagbabayad sa mga tao para bayaran ang kanilang mga perma galing sa pera ng bayan. Galit na galit si Duterte, si Pangulong Duterte, dahil the same statement, lagi kong sinasabi dito, na ang mga kongresista ay bumili ng mga bahay, mansyon, katulad ni Lagdameo, 1 billion kaagad, katulad ni Milyonaryo, bahay kaagad, shopping there, shopping here. At I remember yung kinuwento niya, doon si Will Revillame, nagkwento nung siya ay inimbita ni Pangulong Duterte, doon sa Malacanang, di ba, nagchika-chika siya doon. But I will talk about doon sa pinakain sa kanya na simpleng pagkain yan.
Noong pumunta ako sa Malacanang, nung na-invite din ako na nagkataon na may red carpet doon at formal akong tinanggap ni Pangulong Duterte, ang pinakain doon sa akin, pinost ko yun, sapin-sapin. At saka kapilang happy na ako. Hindi ako binahiina ng steak or something. Pinost ko yan sa social media. But itong pulboronic government na ito, na may nagdadala ng sariling chef, remember? Nung pumunta sila sa Davos, di ba? Nagdala ng sariling chef si Jokno at itong mga kampo ni Kuting. Na-i-vlog ko yan, mga palangga. Ganon sila kawalang hiya, kahayop para lustayin ang pera ng Pilipino, mga palangga. Ngayon, ano sabi ni Pangulong Duterte? 'Di ba? Ayaw niya ng madugo, ganun din ang ayaw kong mangyari sa Pilipinas. Kasi 'di ba? Matagal ko nang narinig yung kantang yan. Laman sa laman, dugo sa dugo, tayo mga Pilipino ay magkakalaban. Ano nangyari sa atin yan? I think that's Asin, di ba? Yung nagkumanta niyan. Bata pa lang ako, kapatid sa kapatid, laman sa laman, sila-sila'y naglalaban. Bata pa lang ako, narinig ko yan, kaya ayoko mangyari yan kasi kapwa Pilipino maggugurguran. Pero anong ginagawa ng buwaka ng inang Lisa at Kuting? Sinabi ni Pangulong Duterte doon, binanggit ang pangalan ni Lisa, binanggit ni Baste, binanggit especially si Attorney Glenn Chong mismo na nandoon na paulit-ulit namin sinasabi dito na nakipagsabwatan si Lisa sa Smart Magic. Si Attorney Vic nagsalita na dapat wadlinlangin ang mga Pilipino patungkol dito sa ano na to. Wag dito sa People's Initiative na ito. Wag magpapasilaw sa maliit na salapi dahil we are not for sale. Dahil yun yung tagline kanina doon sa rally na yun. Di ba? Ang sinasabi niya ni Attorney Vic doon na binubusalan tayo. Which is, binanggit niya ang SMNI. Ako, binusalan ako. Na-mention ako ni, I think that was Attorney Glenn Chong about tinake down ang dalawang Facebook page natin. And thank you for that, Attorney Glenn Chong. At doon sa rally na yun, walang allowance. Di ba? Ang mga tao doon ay kusang pumunta. Pero ano nangyari sa Quirino Grandstand? Bayad ang mga tao. May mga allowance, isinabay sa mga paayuda, ginamit ang tao. Pero hindi nga naka 10,000 live viewers si Pulboronic Kuting. Imagine mo ang press release nila, kakabasa ko lang, meron daw dumating na 400,000 katao. Pero 10,000 viewers hindi niya man lang ma-reach during his speech si Marcos Jr. Anong ibig sabihin yan? Yung mga taong pumunta doon, whether 200, 400, kung totoo man, dahil mahilig sila mag-additional ng, mag-mark up. Okay? Ibig sabihin yun ay mga hindi kusa ang pagpunta doon. Dahil alam naman natin na nag-release sila ng internal memo sa lahat ng ahensya ng gobyerno para paatinin ang mga taong supposedly ay family day pero nandoon. Ito ang resulta kapag pulboronic at underdesaya ang gobyerno mo. Now you can say all over the world na ang presidente natin ay isang addictus benedictus, kumpirmadong pulboronic ayon sa Presidente Duterte. Ako hindi ko na kayang makita sila nandiyan pa sila sa power. Imagine nyo, nagka-campaign tayo, yung kayo, yung mga kamag-anak ninyo, hinuhuli. Di ba? Hinuhuli yung mga involved sa droga. Pero andyan ang presidente, naiupo natin ang presidente, binudol tayo. Kaya nga sabi ko nga, nung ako'y umuwi sa Pilipinas, 2022, inimbitahan ako ni Lisa Araneta Marcos for inauguration. Doon ko nalaman na actually meeting the Avance, pumunta din ako April and June, di ba? Doon ko nalaman na confirm pala ang buwaka ng inang pulboronic ni Kuting. Actually, hindi ko pa alam ang video nung time na yon. Ang nagsasabi pa lang sa akin, halos lahat, kaibigan niya, pamilya niya, mga taong nakasalamuha ko, pinakitaan pa ako ng picture during the session. Pero yung picture na yon, I told you about it. Yung picture na yon na nagsisesyon si Kuting, kasama sila, yung mga amiga, mga mga kaklase niya sa pulboronic.
hindi ko lang nakuha ang video dahil nung pinakita sa akin, nasa hotel kami, ang sabi sa akin, Miss Maharlika, for your eyes only. So nakita ng mata ko, wala akong hawak na picture kasi yung nagpakita sa akin, super BBM at kaibigan niya si BBM at kaibigan ng family niya, mayamang negosyante itong nagpakita sa akin. Sabi niya, di ba, we wish na mag-function naman siya ng mabuti. Actually, doon pa lang napaka-alarming na sa akin yun eh. Sabi sa akin, di ba, mayroon naman marami namang mga mayayaman na nagpupulburon but they can manage the business, Ang sinabi ko na lang, yeah, I hope so. So, ngayong araw ay narinig natin. Actually, napaka mabagdamdamin yung sinabi ni Baste. Na parang sinabi niya yata doon na pinalibing ng amahan ko ang tatay mo, si Marcos Sr. Ilang presidente ang dumaan, 'di ba? Panahon ni Cory Aquino, hindi pinayagang iuwi ang bangkay ni Marcos Sr. Dumaan si Ramos, dumaan si Gloria, dumaan si Erap. Only Duterte ang nagpalim. Waka ng Genemes. Tatraydo rin pa. Pumayag si Kuting Jr. dahil bangag siya, nadidiktahan siya ni Lisa Smugs. Dahil si Lisa ay kahit kailan demonyita yan. Dahil siya mismo ang nagsabi sa akin, mga palangga, na Duterte is so baduy. At si Lisa mismo ang nagsabi sa akin nung panahon ni Pangulong Duterte na i-push si Kuting Jr. na paupuin si Kuting Jr. sa Department of Agriculture. Inutusan ako ng buwaka ng inang babaeng yan. Pero never ever kung binanggit wala naman akong direct kontak kay Pangulong Duterte, pero may kontak ako kay Senator Bongo, pero never ever kung binanggit yan kahit kaninong mga Duterte gabinete, si Cabsec Evasco, na-meet ko yan dito sa LA. Pero never ako, sir, baka naman ganoon, kasi I'm not like that. Hindi ako na baka naman push ko na ganoon. 'Di ba? Ayoko maging involved sa ganyang mga eksena. So anyway, tama si Baste. Okay? Tama siya na talagang walang utang na loob itong mga hayop na ito. Matapos gamitin si Inday Sara. Remember, nung nangangampay si Inday Sara, ano ang sabi ko? I'm not for Inday, I am for Kuting. Kasi maybe Inday is young, 'di ba? Sabi ko. Pero it turned out na mas matino si Inday at pulburonic itong inupo natin at inupo ng Smartmatic. At signed affidavit ni Attorney Glenchong. Sinabi niya doon kanina sa statement niya. Di ba? So, imagine niyo yung ginagong Pilipinas na rally nila, di ba? Nabanggit ni Attorney Vic na hindi niya nabanggit diretsyo na gano'n, pero sabi niya, yung rally sa Davao ay hindi binuboost. Okay? At hindi magkakaroon ng earned credits or hindi kailangan ng signature sa kanilang mga boss sa gobyerno after bago umattend o during the attendance doon. 'Di ba? Kasi nga balam na wala nang kakwenta-kwenta ang gobyernong pulburonic. Nag-speech siya sa kanina. Okay, dapat imahimayin ko pa yan. Kaya lang, medyo matindi ang salita ni Pangulong Duterte. Parang sinasabi ni Kuting doon, ang naalala ko lang, na parang wag tatamad-tamad. Kinakausap niya yung sarili niya. Di ba? Wag bawal, puksain natin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Puksain mo sarili mo, puksain mo yung buwaka ng inang asawa mo na pinapanalo ang sarili niya, kayong lahat, kayo si Mel Robles, si Taning, lahat yung buwaka ng ina nyo sa loto. Ikaw mismo, Lisa, galing sa bunganga mo, imbis na sama-sama tayong babangon muli, ahon natin mga Pilipino, pwede mong sabihin ganun, pero ang sinabi mong hinayupak ka, umiikot na tumbong mo ngayong giatay ka. Sama-sama tayong maging milyonaryo. At iyan ang kasalukuyang issue dyan sa Pilipinas, sa PCSO. Nahuli nyo na na-edited lahat. Anyway, you know that already, mga palangga. Ay, giatay. Okay. Ngayon, ano ang mga sinabi ni Baste? 'Di ba? Nakakaloka si Kuting nagsalita na wag parang hindi dapat maging tamad, chuchu-chuchu. Pero sabi ni Baste sa kanya, you are lazy and you are lack of compassion. Paulit-ulit ko sinasabi, 'di ba?
Di ba? Bago pa nagsalita yung mga kanina, sila Pangulong Duterte, sila basta sinabi ko yung tamad, patulog-tulog, at walang compassion, walang puso. Personal experience ko yan. Sabi ko, hindi tumitingin sa tao, sa mga supporters niya. Titingin lang siya dun sa mga kaklase niyang pulburonik. Takot na takot si Lisa Smugs dahil, yung hawak pa naming bom, va na nakikipagsabwatan yan sa Okada. You talk about FDI, di ba? Foreign direct investment. Hikayatin natin ang mga foreigners, di ba? Ang mga mag-i-invest sa ating bayan. Putang ina, nahinawa na ako. Well, normal ko to. Jutang ginina, mga palangga. Mismo si Lisa Ahas ay kumukubra at nagmimediate sa negosyo ni Kazuo Okada, kasabwat yung mga demonyo doon sa Okada, at si Tambaluslos at si Altenco at kung sino pa yung makasama niya. Hawak ko ang ebidensya niya. Kaya nababaliw na si Lisa kung sino ang mga puting ahas. And now, Lisa, you know kung sino ang puting ahas. Not Pangulong Duterte, but look at that. Kumpirmado. Kaya naman, si Lisa ay you know what? Tama ang sinabi ni Atty. Vic. Nakakatakot ang panahon ngayon. Dahil nang sikil, nang aapi, nang o-oppress ang gobyerno. Pero sabi ni Atty. Vic, hindi dapat tayo matakot kung sama-sama. But Atty. Vic, nung nagsimula ako, pinagtanggol kita. Okay, kahit hindi tayo magkakilala, pinagtanggol ko ang taong bayan, pinagtanggol ko ang katotohanan. Hindi ako natakot sa buwakan ng ina nila. And I am thankful sa inyong lahat. I am thankful for this Davao rally kasi this is the moment na hinihintay ko, the Speak Up Day. And I am vindicated sa lahat, particularly sa pulboronic na sinabi ko sa inyo. Noong unang panahon, hindi tayo puro Bisaya nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos. Galing Visayas, galing Ilonggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanao, Cebu, Samar, at Taas, Pampanga, Apare. Nagkita-kita yung mga minono natin. Kasi hinawakan tayo ng Espanyol, pati Amerikano. Nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na, sabi ng mga lolo natin, ano ang gawain natin sa bayan natin? Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo? Di na bale, iba-iba ang salita natin. It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, Ma-Ilocano, Ma-Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed to form a constitution. Alam mo, yung constitution parang bahayan sa tao. May poste. Sabi natin, magawa tayo ng magandang opisina where we can meet and talk about the destiny of this country. Doon, they agreed na may malaking bahay, may poste, mga malaking poste, at may mga muebles at kwarto, living rooms and all. Ang usapan na from time to time, lumalaki na ang bayan at magdagdag tayo ng mga opisina sa mga opisyal. Maganda yun. Bahay yun. Mga sahig, nandyan lahat. The mesa, desks, chairs and everything. Wala tayong
pinag-usapan na sirain yung bahay na yun. It was intended for posterity at inabot sa atin yung konstitusyon na yan. Although it was amended and modified, but it is still the fundamental law since 1935 hanggang ngayon. At what keeps in Ilocano, Bisaya, Waray, Moro, bakit tayo nagkaisa? Magkaiba ang salita natin, ang pagkain, iba, ugali, iba. Bakit tayo andito ngayon? Dahil sa isang bahay. Yung bahay na yan, yung papel, the Constitution. Ngayon, ang Constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng Constitution sa Congress, sa lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want, every week. Okay lang yan. Huwag ninyong pakialaman ang Constitution kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Anak ka ng... Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala namang problema. Araw-araw nakikita tayo. Punta sa Maynila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa syudad, sa probinsya at sa national office. Tama dun si Attorney Vic, wala pang pumapansin sa kanila noon. Ako ang katangi-tanging vlogger na isang ngangabels ko dito na nagpupuyat, nagtatyaga mag-interview sa hinayupak mo, Kuting ka, dahil umasa ako na ibabangon mo at gagawin mo ang tama. Pero anong ginawa mo? Less than a year, tinraidor mo ang mga kaibigan mo, katulad ni Vic, katulad ni Glenn Chong, na tumulong sa inyo ng puspusan. At lalo na ang mga Duterte, lalo na si Sara, na marriage made in heaven pa kayo. Marriage made in hell. Go to hell. Di ba? Oh, malapit ka na, Kuting. Ako, si Pangulong Duterte, nagsasalita doon na sinasabi niya na, tandaan mo, Kuting, tawagin natin ng Kuting. Okay? Sabi ni Pangulong Duterte, tandaan mo, Mr. President, nasa hanggang 6 years ka lang. Na ako, never ever na sumagi sa utak ko, sabi ni Pangulong Duterte, na mag-extend ako sa posisyon. Kaya wag, tigilan mo yan, parang ganun yung kabangagan mo. Diba? So, mga palangga, ibang-iba talaga kasi si Kuting, you know what? 2022, August, September yata. Sinabi ko to sa inyo, di ba, ang pangarap ni Lisa na 2028 si Tambaluslos, then 2034 si Sandro Marcos. Binanggit lahat yun. Doon ni Pangulong Duterte na hindi nyo pwedeng through People's Initiative. Lahat ng mga speakers, binanggit yun kasi the goal of People's Initiative na yan is pa-extend o forever o perpetually the Pulboronic family will be in power for perpetually nga.
Di ba? So, binanggit ko lahat sa inyo. Yung pagpapatayo ng bahay, binanggit ko sa inyo. But syempre, hindi naman maisa-isa ni Pangulong Duterte, but I really admire Pangulong Duterte. Grabe. Punong-puno pa rin ng sense of humor. At straight from the heart. Wala siyang script.